Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong meron tayong punong pari, ang Poong Jesus, nakaupo sa kanan ng Diyos Ama. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo, ikapito hanggang ikawalong kabanata. Ang saserdoteng si Melchizedek. Ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at isang saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa labanan kung saan natalo niya ang 4 na hari, sinalubong siya ni Melchizedek at binasbasan siya, at ibinigay sa kanya ni Abraham ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang nakuha. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katuwiran, at dahil siya ay hari ng Salem, ang kanyang pangalan ay nangangahulugang hari ng kapayapaan. Walang talaan ng ama o ina ni Melchizedek o ng alinman sa kanyang mga ninuno. Walang tala ng kanyang kapanganakan o ng kanyang kamatayan. Siya ay katulad ng anak ng Diyos, nananatili siyang pari magpakailanman. Nakita ninyo kung gayon kung gaano siya kagaling. Si Abraham, ang ating tanyag na ninuno, ay nagbigay sa kanya ng 10 bahagi ng lahat ng kanyang nakuha sa labanan. At yaong mga inapo ni Levi na mga saserdote ay inutusan ng kautusan na mangolekta ng 10 bahagi mula sa mga tao ng Israel. Iyon ay mula sa kanilang sariling mga kababayan, kahit na ang kanilang mga kababayan ay mga inapo rin ni Abraham. Si Melchizedek ay hindi nagmula kay Levi, ngunit kumolekta siya ng 10 bahagi mula kay Abraham at pinagpala siya, ang taong tumanggap ng mga pangako ng Diyos. Walang alinlangan na ang nagpapala ay mas dakila kaysa sa pinagpala. Sa kaso ng mga saserdote, ang 10 bahagi ay tinitipon ng mga taong namatay. Ngunit tungkol kay Melchizedek, ang 10 bahagi ay tinipon ng isang nabubuhay, gaya ng sinasabi ng kasulatan. At wika nga, nang bayaran ni Abraham ang 10, binayaran din ito ni Levi, na ang mga inapo ay kumukuha ng 10, sapagkat si Levi ay hindi pa ipinapanganak, ngunit sa pagsasabi ay nasa katawan ng kanyang ninuno na si Abraham nang makilala siya ni Melchizedek. Ito ay salik sa Levitikal na pagkasaserdote, kung kaya't ang kautusan ay binigay sa bayan ng Israel. Ngayon, kung ang gawain ng mga saserdoteng Levitikal ay naging perpekto, hindi na kailangang magpakita ng ibang uri ng saserdote. Isa na nasa pagkasaserdoteng hanay ni Melchizedek, hindi kay Aaron. Sapagkat kapag binago ang pagkasaserdote, kailangan ding magkaroon ng pagbabago sa batas. At ang ating Panginoon, kung kanino sinasabi ang mga bagay na ito, ay kabilang sa ibang tribo at walang miyembro ng kanyang tribo ang naglingkod bilang pari. Alam na siya ay isinilang na isang miyembro ng tribo ng Huda, at hindi binanggit ni Moises ang tribong ito nang magsalita siya tungkol sa mga saserdote.
isa pang saserdote gaya ni Melchizedek. Ang paksa ay naging mas malinaw. Ibang pari ang lumitaw na gaya ni Melchizedek. Siya ay ginawang saserdote, hindi sa pamamagitan ng mga tuntunin at regulasyon ng tao, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, ikaw ay magiging saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdoteng hanay ni Melchizedek. Ang lumang tuntunin kung gayon ay isinasantabi dahil ito ay mahina at walang silbi, sapagkat ang kautusan ni Moises ay hindi maaring gawing perpekto ang anumang bagay. At ngayon, ang isang mas mabuting pag-asa ay ibinigay na kung saan tayo ay napalapit sa Diyos. Bilang karagdagan, andyan din ang panata ng Diyos. Walang ganoong panata noong ginawang mga saserdote ang iba. Ngunit si Jesus ay naging saserdote sa pamamagitan ng isang panata nang sabihin ng Diyos sa kanya, ang Panginoon ay gumawa ng isang taimtim na pangako at hindi ito babawiin. Magiging saserdote ka magpakailanman. Ang pagkakaibang ito kung gayon, si Jesus ay ginagawa ring garantiya ng isang mas mabuting tipan. May isa pang pagkakaiba. Marami sa iba pang mga saserdoteng iyon dahil namatay sila at hindi na maipagpatuloy ang kanilang gawain. Ngunit si Jesus ay nabubuhay magpakailanman at ang kanyang gawain bilang saserdote ay hindi ipinasa sa iba. At kaya may kakayahan siya ngayon at palagi na iligtas ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, dahil siya ay nabubuhay magpakailanman upang magsumamo sa Diyos para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang punong saserdote na tumutugon sa ating mga pangangailangan. Siya ay banal, siya ay walang kamalian o kasalanan sa kanya. Ibinukod siya sa mga makasalanan at itinaas sa itaas ng langit. Siya ay hindi katulad ng ibang mga mataas na saserdote. Hindi niya kailangang mag-alay araw-araw para sa kanyang sariling mga kasalanan muna at pagkatapos ay para sa mga kasalanan ng mga tao. Nag-alay siya ng isang sakripisyo, minsan at magpakailanman, nang inihandog niya ang kanyang sarili. Ang kautusan ni Moises ay nagtalaga ng mga lalaking disakdal upang maging mataas na saserdote. Ngunit ang pangako ng Diyos na ginawa kasama ng panata na dumating kalaunan kaysa sa kautusan ay nagtalaga sa anak na ginawang sakdal magpakailanman. Jesus, ating punong saserdote. Ang buong punto ng ating sinasabi ay mayroon tayong gayong punong saserdote na nakaupo sa kanan ng trono ng banal na kamahalan sa langit. Siya ay naglilingkod bilang punong saserdote sa kabanal-banalang lugar, ibig sabihin, sa tunay na tolda na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Ang bawat punong saserdote ay itinalaga upang maghandog ng mga handog at mga handog na hayop sa Diyos. At kaya ang ating punong saserdote ay dapat ding may maihahandog. Kung siya ay nasa lupa, hindi siya magiging saserdote, sa kadahilan ng may mga saserdote na nag-aalay ng mga kaloob na hinihiling ng kautusan ng mga Hudyo.
Ang gawaing ginagawa nila bilang mga saserdote ay talagang isang kopya at anino lamang ng kung ano ang nasa langit. Ito ay katulad ng kay Moises. Nang itatayo na niya ang toldang tipan, sinabi sa kanya ng Diyos, "Siguraduhin gawin ang lahat ayon sa tularan na ipinakita sa iyo sa bundok." Ngunit ngayon, si Jesus ay pinagkalooban ng gawaing pagkasaserdote na nakahihigit sa kanila kung paanong ang tipan na kanyang inayos sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao ay mas mabuti, dahil ito ay nakabatay sa mga pangako ng mas mabuting bagay. Kung walang mali sa unang tipan, hindi na kailangan ng pangalawa. Ngunit nakakita ng mali ang Diyos sa kanyang mga tao nang sabihin niya, "Darating ang mga araw," sabi ng Panginoon, "nagagawa ako ng bagong tipan sa mga tao ng Israel at sa mga tao ng Huda. Hindi ito magiging katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno noong araw na hinawakan ko sila sa kamay at pinangunahan ko sila palabas ng Ehipto. Hindi sila naging tapat sa tipan na ginawa ko sa kanila, kaya hindi ko sila pinansin. Ngayon, ito ang tipan na aking gagawin sa mga tao ng Israel sa mga darating na araw," sabi ng Panginoon. "Ilalagay ko ang aking mga batas sa kanilang isipan at isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako ay magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. Walang sino man sa kanila ang magtuturo sa kanyang kababayan o magsasabi sa kanyang kababayan, 'Kilalanin ang Panginoon.' Para silang lahat ay makikilala ako, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakadakila. Patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kamalian." Sa pagsasalita ng isang bagong tipan, ginawa ng Diyos na luma ang una, at anumang bagay na luma at gasgas na ay malapit nang mawala. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.